Dahil naniniwala ako ng bawat isa sa atin ay meron ng binhi o tanim ng kanyang salita. Nagsisimula po ang lahat sa salita ng Diyos. Dahil sabi nga sa panimula, nandun na ang salita at ang salita ay ang Diyos. Na kung saan sa katawan ni Kristo, nagpahayag ang katotohanan, nagpahayag ang buhay, nagpahayag ang glory o kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nakakalungkot ko, no? Dahil ang daming tao ngayon, merong pananampalataya. Pero hindi nakakita ang buhay ni Kristo. Dahil nasa na ang mga tao ngayon kapag dumaranas ng hirap, kapag dumaranas ng kaguluhan, kapag dumaranas ng bagyo ng buhay. Kaya sabi ko nga, paano tayo kaluluguran ng ating Panginoon? Minsan sa buhay natin madalas ang pagsubok, minsan sa buhay natin madalas ang mga trials. Sino po ba hindi nakakaranas ng hirap? Lahat po tayo nakakaranas ng hirap. Sino po hindi po nakakaranas ng problema? Lahat po tayo nakakaranas ng problema. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng John 3:16, di ba? Kaya merong ibinigay. Sino ang binigay? Si Jesus. Itaas natin si Jesus sa simbahan ng Word of Life. Pakita natin ang kanyang liwanag. Pakita natin ang kanyang salita. Parinig natin sa mga tao. Kaya lang madalas ang minsan mga tao ngayon ay bingi, pipi, sarado ang puso. Kaya kanina sabi ko nga ganun, praise God, kasi sabi ko, hindi naman ako ang tatay ng Pastora Dani, di ba? Pero si Pastora Dani puyat, mahina ang katawan. Dahil merong isang may sakit o may siya na pinagkaanuhan, pero ganun pa man, kumilos ang Panginoon. Sabi ko doon, hindi ako handa. Pero sabi ng Panginoon, pinaghanda. Dahil sabi ko, ang hirap mag-share, ang hirap magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi, lagi po tayong may sakit, mahina, may dahilan. Ang dami pong dahilan ng tao. Pero ano ba ang dahilan ng Diyos? Pag-ibig, pagmamahal, pagtulong, pagbibigay, pagpapatawad. Ano ba ginagawa pa ng mga tao ngayon? Kaya napakaganda po ng topic natin ngayon, pananampalataya. Pero pananampalatayang buhay, pananampalatayang totoo, pananampalatayang may gawa. Faith without action is dead. Body without spirit is dead. Pagsunod na walang pagmamahal, patay pa rin. Buhayin natin si Kristo, itaas natin si Kristo sa ating buhay. Kaya lang madalas po ang minsan, may problema, may pinagdadaanan, may sakit, may wala. May isa tayong kabataan dito, nalungkot ako, wala siya nung anniversary. Kasi busy. Kasi kanina nag-message, Pastora, hindi ako makakapunta, wala akong pamasahe. Sabi ko, nasa huli ang pagsisisi. Ang message ngayon ay para sa iyo at para sa akin. Dahil ito po ang hinahanap ng ating Panginoong Diyos, pananampalataya or faith kay Jesus. Hindi po tayo kaluluguran ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Kaya nga, according to your faith, pagpapalain ka ng Panginoon. According to your faith, lalakas ka. According to your faith, gaganda ka. Dahil madalas ang minsan po ang mga mukha ng tao yung busak mo. Dahil may mabigat sa puso. Sabi, walang pera, may sakit, maraming dahilan. Hindi ako unasin ang problema, di ba? Makakalakad ka sa mundong ito kapag kasama mo si Jesus. Diba? God is with us. Walking with God, walking by faith. Ayun o, liwanag o, walking with Christ, seeing a Christ-led, Spirit-filled. Great Commission, diba? Ano ba ang ating greatest commission? Ipahayag ang salita ng Diyos. Ipakinig ang salita ng Diyos. Kaya na marami pong tamad magsalita. Ang dami pong reaksyon. Bibigay ka na, susunod ka na, marami pa rin reaksyon ng tao. Asa ng pag-ibig mo kay Kristo? Asa ng pag-ibig mo sa kapwa? Sabi ko nga, ano ba sabi ko ngayon? Ang sabi ko po ngayon, LRT, sakay na. LRT, sakay na. Train to Ano bang L? Stand for love. Sabi doon, di ba, mahalin mo si Jesus ng buong puso. Love the Lord your God with all your heart. Nasaan yan? Mateo 22.
27, di ba? Huwag na natin isama yung pangalawa. Ano yung sumunod? Respect. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung banal na pagkatakot. Pero ang tao ngayon, walang respeto. Sabi ko nga gano'n eh, respeto mo naman yung pangalan bilang ina. Respeto mo naman pangalan bilang asawa. Respeto mo naman pangalan bilang pastor. Pero hindi nire-respeto yung pangalan mo. Ako, expected ko rin yun. Pero tanggap ko. Kasi minsan man ako'y naging ganun din. Pero tinanggap ako ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible din, He who receives you, receives me, and receives the one who sent me. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo yun. Kaya kung hindi niyo ako tinatanggap, hindi ako pinaniniwalaan. Kayo nang bahala. Basta ako nagawa ko. Kasunod ko yung mensahe ng Panginoon. At sinasabi ko sa inyo, merong paghuhukom. Dito pa lamang po sa lupa, huhukumin ka na. Sabi nga, di ba, ng Isaiah 1:19, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. So dito pa lamang po, ibibigay na ng Panginoon yung kalakasan, ibibigay na ng Panginoon yung kapayapaan, ibibigay na ng Panginoon yung kagalitan. Pero ano pang ginagawa ng mga tao? Ayaw makinig. Ayaw makinig. Roma 10:17. Ang bunga ng pakikinig ay pananampalataya. Kapag merong mensahera ng Diyos tungkol kay Kristo. Kaya nga, Christianity, ano ba yung Christ? Christianity, yung be united in Christ. Unity in Christ. John 15:1-5. Yung siya ang puno, tayo yung mga sanga. Na kapag, ito yung train ha, kasi di ba tignan yung train? Kapag yung train naputol yung isang hindi na-aandar. Tayo po yung nakakonect tayo sa Panginoon. Siya po ang puno. Tayo po yung mga sanga na kapag ang sanga ay nabali, naputol, malalanta, mamamatay. At mangyayari sa iyo panggagatong katalan. Nais niyo po ba na ang mga mahal natin sa buhay ay makarating din sa heaven? Amen. Nais niyo ba ang mga kapitbahay natin ay makarinig din ng pananampalataya? Kaya na po pinag-pray kami doon ni Pastor Jude, yung mga kabataan doon. Excited ako pumunta doon. Expected ko, sabi ko, hindi to makompleto siguro mamaya pa kasi madalas late na mga kabataan, di ba? Ano sila gumising. Pero ganun pa man, naunahan na ni Pastor Jude, na-sharean sila, pero dala ko na yung basket. May basket akong dala, yung doon yung mga tracks at saka yung mga keychain. Ang nakalagay doon sa keychain, yung heart na love nakalagay doon. Pero mo yung pati yung keychain nagsisimbolo pa rin talaga ng pag connected ka talaga sa Panginoon, talagang may express mo yung feeling mo, yung salita mo, yung action mo. Talagang mangingiti ka sa mundo eh. Kasi nakita ko yung mga bata, sabi nilang gano'n, dalawa lang ang naniniwala na maliligtas sila. Sila yung ligtas kasi sabi nilang gano'n. Sabi ko, bakit muna lamang ligtas ka? Sabi, tinanggap ko po si Jesus bilang Panginoong Diyos at sariling tagapagligtas. Amen. So, yung dalawang kabataan, pero yung iba, hindi, ang sagot nila, hindi nila alam. Hindi sigurado. Diba? Ano ang biling ng Lord sa akin? Patanggap mo. So, pinatanggap. Si Pastor hindi kang patanggap kasi nag-share siya, pero yun ang biling sa akin ng Panginoon. So, may pagsunod. Sabi ko nga, hindi aksidente na paglilinis lang nariyan kayo. Merong kapahayagan ng Panginoon. Diba? May purpose yun. Kaya tayo ngayon, bakit kayo narito ngayon? Para lang ba magpalamig? Para lang ba kumain? Para lang ba magpakita? Diba? Huwag po natin tingnan palaging ganun. Tumingin tayo kay Jesus, fix your eyes on Jesus. Siya yung author, siya yung kapahayagan ng ating pananampalataya. Amen. Kasi minsan dalasang tao hindi makatingin ng diretsyo. Diba? Kasi bakit? Nasisilaw sila. Natatakot sila. Baka mabulag. Hindi nila mabubulag na, di ba? Hindi ka talaga makakatingin kay Christ. Liwanag eh, di ba? Sabi nga ng Matthew 5:8, di ba? Yung nakakakita kay Jesus. Dahil ang Panginoon ay hindi po nakikita. Pero nararamdaman siya sa puso natin. Kaya nga, sakay na tayo sa LRT. Iba yung love, respect, trust. Sabi ng trust, sabi doon sa John 14:1, do not let your heart be troubled. Trust in God. Trust also in me. So sinabi ni Jesus sa akin, sinasabi ko sa inyo ngayon, magtiwala rin naman kayo sa akin. Kahit lang sabihin mo, hindi ako nakapag-teol, hindi ako nakapag-training ng mga pero nagtitiwala ako sa Panginoon. Amen. Sa Kanya akong humuhugot, sa Kanya akong humihingi. Kaya anak, sabi doon, ask, knock, diba? Receive. Seek.
Receive. Hanapin mo siya ng buong puso, matatagpuan siya sa puso mo kasi naghanap ka ng buong puso. Marami naghahanap ngayon, puro puso-puso. Kaya nangyayari, puro reklamo-reklamo. At ang nakikita nila palagi tao. Ang tao nilalapitan, tao hinihingan. Pero kung kay Jesus ka magtitiwala, walang pinabayaan ng Diyos. Amen. Hebrews 13:8, diba? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago ang Panginoon. Tapat ang Diyos. Kahit na sabihin mo, tapat ka ngayon, bukas hindi ka tapat. Magbibigay ka ngayon, bukas hindi ka magbibigay. Makikinig ka ngayon, bukas hindi ka makikinig. Ganun ang tao. Expected po yan. Pero pag ikaw nagtiwala sa Panginoon, pag ikaw nagmahal sa Panginoon, ano man ang mangyari sa buhay mo, susunod at susunod ka pa rin sa Kanya. Amen. Kaya wala pong sayang ang paglilingkod sa Panginoon. Wala pong sayang ang pagmamahal na ibibigay natin sa Diyos. Kahit konti lang yan, pwedeng gawin ng Panginoon na 10 oras siya ng kalakasan. Kahit nagbigay ka lang ng 1 oras dito sa ating sambahan, kaya bigyan ka ng Panginoon ng 10 oras na kalakasan o 10 araw na kalakasan. Kahit nagbigay ka lang yan ng konti, kayang paramihin ng Panginoon yan. Dahil kay Jesus Christ, hindi po siya paurong, pasulong po siya. Amen. Hindi po siya pabawas, plus po siya. Multiplication po siya. Kaya ngayon, isang salita lang ng Panginoon, pag binulay mo, para siyang buto ng mustasa na kung saan napakalaki, napakalawak, napakaganda. Diba? Kayang-kaya yung bundok ng problema mo, kayang-kaya ilipas sa kabilang bundok, itapon sa dagat, igano. Ganun po natin paniwalaan si Jesus. Ganun po natin itaas si Jesus sa buhay. Ganun po natin mahalin si Jesus. Ganun po natin bigyan si Jesus. John 3:13. Itaas si Jesus sa buhay. Hindi yung sarili mo. Kasi sabi nga, ang ganda, ang kagwapuhan, kukupas, kukulubot ang mga balat, mga ngalaga sa mga ipin, puputi ang mga buhok. Ano yun mo? Diba, mapapanot ang ulo, makakalbo. Diba? Buti na lang, may siyensya ngayon, diba? May pampaputi, may kilay, pampustiso, pampakango sa ito, diba? Pampaganda. Yun mo gano'ng kabuti ang Panginoon, ano? What more pa kaya tayo naman ay magbigay sa Kanya? Tayo naman kaya magmahal sa Kanya? Tayo naman kaya makinig sa Kanya? Tayo naman ay paglingkuran siya. Sabi nga dun sa Mateo 10:40 hanggang 42, diba? Kahit isang baso ng tubig lang, bigyan mo ang Kanyang abang lingkod. Pagpapala ng Panginoon talagang ganayon sa Amen. Huwag mo pa kaya bibigyan niyo kaya ako ng isang basong tubig? Diba? Sabi nga, ganun eh. Kasi isang basong tubig po yun, paniniwala po to. Ito po yung sinasabi sa John 6:35 na I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. He who believes in me will never be thirsty. Believe, paniniwala, pananampalataya. Amen. Kaya isang basong tubig na ibibigay ko sa inyo, konti lang yan, dahil yun ang nakayanan ko. Ayaw niyo pang tanggapin. Ako pa kaya magbibigyan ko ng basong tubig? Inaano ko lang po to kung meron po kayong kasi ano lang po ito, mga ba? Diba? Spiritual po ito. Kaya hindi po natututo ang mga tao dahil wala po silang pinapakinggan, kundi sarili nila. Kaya nagawin natin palagi sarili natin. Kasi tayo po'y nakikinig, tayo po'y naniniwala, tayo po'y nakakakita, tayo po'y tumatanggap. Kaya ngayon, tanggapin natin kung ano ang mensahe ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng salita ng Diyos ngayon, panampalatayaan natin, paniwalaan natin si Kristo. Fix your eyes on Jesus. Siya yung kapahayagan ng pananampalataya. Siya yung kabuuhan ng pananampalataya natin. At siya yung buhay na magbibigay sa atin ng totoong buhay. Maraming tao ngayon, buhay na patay. Hindi makita yung buhay ni Kristo. Wala yung kabutihan, wala yung katapatan, wala yung kaayusan. Puro dilim ang nandoon. Kasi bakit? Tulog eh. Tulog ang pananampalataya, patay ang pananampalataya. Kaya nga, faith without action is dead. Diba? Body without spirit is dead. Paano makakapanahan ng Holy Spirit? Sarado ang puso. Paano makakapakinig ng pananampalataya? O magkakaroon ng pananampalataya? Sarado ang tenga. Paano makakabasa? Paano makakakita? Bulag ang mga mata. Ano nakikita? Kapwa. Kaya magiging kapwa ko, mahal ka. Kapwa ko, mahal ko. Diba?
Kaya si kapwa na lang nakikita. Si kapwa gano'n, si kapwa si ganyan. Hindi niya nakikita yung sarili niya. Eh, ang laki na pala ng troso sa mga mata niya. Nakakatakot po yun. Lucas. Yun ang nakakatakot. Kasi bakit? Kamatayang walang hanggan ang patutunguhan mo. Isa panalangin na lang eh. Sabi ng Panginoon sa 1 Peter 3:12, Jesus Christ is attentive sa ating panalangin. At yung kanyang ears, nakatuon din, di ba? Nakapandinig din sa atin. At yung kanyang mga mata, nakatuon din. Kaya nga sabi doon, di ba? Look, di ba? Kaya, di ba, pag dadaan ka ng kalsada, stop, look, and listen. No? Di ba? Kasi may trend dadaan. Kaya, kung ganun, oo nga, no, pag inano mo to, kasi bakit, ano yung stop? Pause muna, pray muna. Kasi merong bagyong darating sa buhay. Ano sumunod? Look. Tumingin ka, Jesus. Look unto Jesus. Kasi siya yung author. Siya yung kapahayagan ng pananampalataya natin. Ano yung sumunod? Listen. Listen. So kapag nakikinig ka, ito yung good listener. Ito yung may pananampalataya. Kaya po, talaga, sabi ko nga ganun, maraming tao may faith, pero faithless pala, di ba? Maraming tao may pananampalataya, pero puso lang pala. Maraming tao may pananampalataya, pero hindi nalalakaran. At hindi tuloy na pagpapala ang buhay. Kaya nga, according to your faith, gagaling ka. According to your faith, mabibless ka. Amen. Higit sa lahat, syempre, maliligtas ka. Amen. Kasi walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit, Gawa. kundi si Jesus. Kaya itaas natin siya sa buhay. Amen. Kaya sabi ko, Lord, salamat kasi kahit ganito ako, ginagamit mo yung buhay ko. Kasi kulang po kulang kala nyo ako sa sarili ko, kulang. Pero siya ang kabuuhan ng buhay natin. Siya ang kakumpleto, siya ang nagpupuno ng lahat. Amen. Wala tayong pwedeng pagyabang sa buhay. Hindi yung talent mo, magaling ka mag-gitara, magaling ka mag-piano, magaling ka kumanta, hindi po yan. Magaling ka magbigay, hindi po yan. Dahil ang lahat ng galing kay Lord. Every good and perfect gift comes from the Lord. Amen. Romans 8. Kaya wala tayong pwedeng pagmalaki talaga, Romans. kundi si Jesus. Kaya buhay po ang pananampalataya, dapat naman taga-word of life. Amen. Huwag po tayong patulog-tulog na, huwag po na tayong papetik-petik pa. Kasi Jesus Christ is coming soon. Amen. Malapit nang dumating si Jesus. Nagkakagulo na po ang buong mundo. Maging ang bansang Pilipinas, aakit po sa 100 at ang ano natin, ang gasolina. Kaya sabi ko, ano ba dapat umakit sa atin mag-level up? Yung faith pa rin. Kasi sabi ko nga gano'n na, kaya nga, maliban na ang tao, na itatag mo ang kanyang buhay sa Diyos. Maliban na ang Diyos ang gumabay sa atin, baliwala lahat po ang itatatag natin. Dahil walang ibang pundasyon ang tinatag sa atin, kundi si Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Si Jesus Christ ang ating foundation. Kaya nakakatuwa nga ating simbahan, may kapartner na foundation. Pero word of life pa rin po ang pangalan. Kaya lang marami pong tao ang hindi nakakaintindi pa rin. Iisa lang po. Si Kristo pa rin po ang ating itaas sa lugar na to. Si Kristo pa rin po ang ating sambahin sa lugar na to. Hindi man ang tawag, si Jesus Christ pa rin po. Kaya lagi kong hinihiling sa Panginoon na maging matatag tayo, maging malakas tayo. Dahil karamihan po sa atin na ipaakit na po sa senior. Ako po ilang taon na lang senior na, di ba? Pero nakakatuwa po yung ating mga senior, talaga naman malakas pa rin po ang kanilang pananampalataya. Marami pa tayo ng sikat. Kaya, Kandidato mo sa kaya magkaisa po tayo, magtulungan tayo para kay Kristo. Mabuhay po tayo para kay Kristo. Maglingkod tayo para kay Kristo, di ba? Magmahalan tayo para kay Kristo. Kasi pag para hindi kay Kristo po yan, wala pong kwenta. Para lang pong basahan yan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po yan buhay, hindi po yan mananatili. Hindi po yan maliligtas. Amen. Kasi napakasarap po talagang mahalin ng ating Panginoon, di ba? Dahil tunay na siya ang nagbabalik at nagbibigay niya doon sa atin. Hindi man ibalik ng tao, hindi man ibalik ng kapwa. Ang Lord ay hindi makakalimot. Pero ang tao lagi nakakalimot, kaya lagi may pagpapaalala, no? Kaya nga meron tayong word, God's word. Andyan mo nga po, dapat po talaga mag-i-inform ka, mag-a-update ka, di ba? Magsasalita ka. Hindi yung puro sin-sin lang, puro heart-heart na lang, di ba? Kailangan po magsalita, magsabi. Kasi pag wala kang narinig, wala kang, paano papakinggan mo? Yung puso na lang, na gano'n na lang, di ba? Magsalita, magsabi, ipahayag. At
At hindi man marinig ng isulat. Iulitin, diba? Kaya sa mga talaga Lord, pero salamat sa Lord dahil buhay ang pananampalataya ng mga Word of Life at naniniwala ako na ang blessing ng Panginoon ay palaging lalagin po sa atin. Kaya breakthrough po tayo, di ba, itong taon na to. Harvest po tayo, nakakatuwa nga si Pres talagang siya na kahit na hindi sila nakaka-attend, pero connected po tayo dito sa ating komunidad. Kaya naniniwala ako na talagang may purpose po ang lahat. Bakit tayo nandito? At bakit ka nariyan? Para parangalan ang ating Panginoon. Sabi nga ng Mateo 5:13-16, di ba? Sa 16, di ba? Para maparangalan ng Diyos, to glorify God sa buhay ng bawat isa. Na kung saan bilang asin, bilang liwanag ng mundong ito, gamitin po natin ang salita ng Diyos. Sakay na tayo sa LRT. At connect po tayo, dahil tayo po ay committed sa ating Panginoon, makakalarga po, di ba? Makakago. May discount naman tayo. O, di ba? Yung mga senior yan, discounted pa, di ba? Wala pang pila. Pero si Lord, free lang. Free lang ni Lord. Walang bayad. At ang napakasarap sumakay sa LRT to, comfort ka na comfort ng Panginoon. Diba? Nandun ang pag-ibig, nandun ang respetuhan sa bawat isa, at higit sa nandun ang pagtitiwala. Kaya buhay po ang salita, at ang salita ay mananatili, magbabago ang lahat, pero ang salita ng Diyos ay magpapatuloy. At ito po yung pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan din ng ating pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya buhayin po natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng totoong pakikinig. Makinig po tayo ng totoo. At isa lahat, application. Kasi marami dyan nag-aaral pero ayaw na mag-i-apply, ayaw pa naman magkulog. Bukas na, mamaya na, sa isang araw pa, di ba? Kaya gamitin na po natin. Kasi time is gold. Di ba, ginto ang oras at napakabilis ng oras. Hindi natin mamamalayan. Birthday mo na naman, di ba? Madadagdagan na naman yung taon mo. Hindi mo mamamalayan. Ano na naman, Pasko na naman, o ano na naman, di ba? Ang dami, ang bilis po ng panahon. Pero God is good all the time. And all the time, God is You good. make all things beautiful. At ang isang nakakatuwa po, faithful si Lord. Talagang ibibigay niya, ipagkakaloob po niya sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Sabi nga ng awit, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Kaya kung nais natin, ang ating mga pangarap ay talagang matagpuan natin, kayawin natin ibigay. Sa Diyos natin pagkatiwala at higit sa lahat, mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin. Paglingkuran natin siya ng buong katapatan. Kasi pag tapat ka, tapat ang Diyos. Lagi siyang tapat. Hindi nagbabago ang kanyang mga salita. Mananatili ang kanyang mga salita. Ang tao lang po talaga ang nagbabago. Ang tao lang po talaga ang nagkukulang. Ang tao lang po talaga ang nawawala. Ang tao lang po ang umaalis. Ang tao lang po ang nanghihina. Ang tao lang po ang hindi sumusunod. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng mukha ni Jesus, sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, marami ang naligtas. Marami ang napagpala. Pero sa pamamagitan ng mukha ni Adan, sa isang pagsuway lang ng tao, marami ang napahamak. Sa Hebrews, ano ba yun? Pastor 9:27. Romans, oo. Kaya yun po, ilagay po natin, iukit po natin sa puso natin na ang puso ay pinananahanan ng lahat. Although na ang puso ay sentro ng buhay, although na ang puso natin na ito nakaupo si Jesus, although na ang puso natin dito siya nananahan, dito siya tumitingin, ilagay natin, iukit natin si Jesus sa buhay natin, yung pangalang Jesus. Dahil ito po ang sentro ng buhay, sabi nga ng Kawikaan 4:23, di ba? Ingatan ng puso, dahil yan ay bukal ng buhay na tinataglay natin. At makakapanatili po ang presensya ng Panginoon kapag po talaga ay tinuon natin ang ating mga mata kay Jesus Christ. Sabi nga sa Bible din sa 6:20-19, Pastor, no? Yung daw ating mga mata, ito daw po yun, ilaw ng ating buong katawan. Kaya kung maliwanag ang inyong mga mata, kung maliwanag ang inyong pananampalataya kay Jesus Christ, maliliwanagan ang buong katawan, ang katauhan mo. Amen. Kasi body of Christ po tayo, kasi tandaan po natin, ano man po ang nararamdaman ng isang kamay o isang paa o isang nararamdaman po ng buong katauhan. At sino pong nakakaramdam yan? Si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Ramdam na ramdam ng ating Panginoon ang pagtalikod, ang pagkawala natin, ang paghihina natin. Kaya meron pong
Word of God palagi. The joy of the Lord is your strength. Diba? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Kasi bakit? Lagi tayo nagkukulang. Pero pag si Yahweh ang ating pastor, o pangalaga natin, lagi po niya tayong palalakasin. Lagi niya po tayong bibigyan. Simple lang po talaga ang salita ng Diyos. Pakinggan lang po natin at mabubuhay tayo. Pakinggan lang po natin, sasaya po ang mukha natin. Pakinggan po natin, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Pakinggan po natin, magkakaroon po tayo ng kaligtasan. Kasi sabi nga, di ba, walang ibang pangalan na ibibigay sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas. Sa pangalan ng Jesus. Acts 5. Kaya tayo po yung sinelyuhan na ng Holy Spirit. At naniniwala ako na ang selyo ng Holy Spirit ay hindi na yan mawawala. Tayo lang po ang nawawala. Kaya buhayin po natin ang ating pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan pa rin po ng pakikinig ng kanyang salita, sa pamamagitan pa rin po ng pag-aaral ng kanyang salita, sa pamamagitan pa rin po ng pagsamba natin sa kanya, sa pamamagitan pa rin po ng pagbibigay natin sa kanya, at higit sa lahat sa pamamagitan pa rin po ng paglilingkod natin sa kanya. Amen. Amen po ba? So, kayo na po ang bahalang magtugtong-tugtong sa mga sharing ko. Dahil alam ko naman, yan ay bukal sa puso ko, at yan na po ay laman ng puso ko, kaya ako na ipapahayag. At yan po ay talaga naman, sabi ko nga gano'n na wala akong time, pero yung Lord may time sa akin. Kinising ako kanina alas 3 ng umaga, pero alas 4 na rin po ako nakapag-pray, at naalala ko po yung word na LRT, sakay na. At John 15:5 po yan 1 to 5. Sabi nga, di ba, without God, without Jesus Christ, apart from the Lord, we can do nothing. Dahil siya po yung puno natin, tayo po yung mga branches na nakakonect sa ating Panginoon. Kaya stay connected, stay blessed, para po tayo ay maging pagpapala din sa mundo ito. Dahil makikita po, mahayag po ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng ating aksyon, sa pamamagitan po ng ating pagsunod, at higit sa lahat, sa pamamagitan po ng ating pagmamahal kay Jesus. Kasi ang tunay po nagmamahal kay Jesus ay nagbibigay ng oras, nagbibigay ng pagkakaisa, nagbibigay ng paglilingkod. Marami po tayong pwedeng ibigay sa Diyos, higit sa lahat ang ating buhay. Kasi sa Kanya galing lahat kaya wala po tayong pwedeng pagmalaki. Hindi mo po pwedeng pagmalaki yung trabaho mo, yung kinikita mo, yung mga anak mo, yung asawa mo, o yung sarili mo. Hindi mo po pwedeng pagmalaki yan. Pag hindi mo muna binigay pinagkatiwala kay Jesus Christ yun. Kasi siya po ang kikilos, siya po ang magdadrive, siya po ang ating driver, na kung saan tayo po ihahatid niya sa ating destiny. At ang ating pong destiny, walang iba kundi naman ang Diyos pa rin sa piling ng ating Panginoon. Dahil sa presensya pa lang ng Panginoon, ando na po ang kalakasan, ando na po ang kagalakan, ando na po ang kaligtasan. Napakalawak po ng pananampalataya. Hindi na po itong i-share, pero ma-i-share ko po ito sa pamamagitan pa rin po ng paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kasi lagi natin tatandaan, ang Diyos po ang naglingkod sa atin. Una pong pinaglingkuran ng ating Panginoon, siyempre yung mga paa, di ba yung patutunguhan. Kaya walking with Christ. Ang tanong, nagagamit ba yung inyong mga paa sa o sa gala-gala lang? O saan ba dapat laging gamitin yan? Kaya dapat i-share natin si Lord na although gumagala ka, di ba? Nag-share ka, di ba, Tebe? Oo, sabi ka, nag-share. Kaya, sabi ko nga, ngayon doon nakakaano talaga, pagka si Lord ang kumikilos. Ang sarap, ang sarap. Diba, hindi ka gano'n yun, Pero glory to God sa buhay ng bawat isa at palagi natin purihin ng Diyos at sa atin sa buhay dahil buhay ang Diyos sa piling natin, sa presensya natin, di ba buhay ang Panginoon. Kaya andun po ang blessing. Sige po tayo lahat pag nalangin po natin po tayo. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat po, Lord God, sa umagang to na kung saan, Panginoon, ang pananampalatayang buhay ay patuloy po namin nararanasan dahil nandito ka, Lord God, sa aming simbahan na to, Lord God, ng Word of Life. At ikaw, Lord God, ang aming Panginoong Diyos na pinaglilingkuran namin at sa habang buhay namin, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming itataas, paglilingkuran at higit sa lahat, sasambahin sa aming mga buhay. Kaya, Lord God, salamat sa bawat isang narito, Lord God, dalangin ko, Panginoon, ng malalim, malago at matatag na pananampalataya pa, Panginoon, ang ibigay niyo po, Panginoon, sa bawat isa sa aming lahat, Panginoon. Nang sa ngayon, Panginoon, makamtam namin, makamit namin, Panginoon, ang pagpapalang tunay na magmula sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat, O God, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.